Magandang hapon po mga friends, mga ka-Facebook. Magandang hapon ulit sa inyo. Gusto ko pong talakayin kasi ngayon yung nabanggit ko sa nakaraang video na aking in-upload na nung nagpapaliwanag po ako tungkol sa rapture na magaganap. Sa habang ako ay nagsasalita, nagpapaliwanag, in passing, nabanggit ko yung tungkol sa pangalan ng Diyos na si Yahuwah, ang ating pong Ama na lumalang ng lahat ng mga bagay. Kung bakit ko po gustong bigyan ng konting paliwanag ngayon yung kasi yun nga po nung nakaraan na sabi ko na hindi ngayon pero sa mga susunod siguro bibigyan natin ng konti o pahapyaw na paliwanag. Kagaya po ng sinasabi ko nung nakakaraan, pag po ako nagpapaliwanag sa inyo at meron kayong mga gustong itanong, malinawan ang makabubuti po para malinawan kayo ng mabuti at may paliwanag ng mas malinaw, mas malalim, masagot ng malinaw at malalim yung mga tanong ninyo, magpadala po kayo ng mga tanong na gusto niyong itanong sa Assembly of Yahushua. Assembly of Yahushua na makikita po ninyo sa Facebook, sa YouTube. Pwede po kayo mag-email, address kay kapatid na Rolando Dizon Jr., kay ka John Dizon. Sa kanya po nyo malalaman yung mga mas malalalim at maliwanag na sagot. Dahil kagaya po ng mga sinabi ko sa inyo nung nakaraan, hindi naman po talaga ako tagapangaral. Inaamin ko po yun, hindi naman ako nagpapanggap na ako ministro o pastor ng anumang relihiyon o pangkat ng pananampalataya. Kundi ako isa lang sa mga nagbabasa, nagsusuri ng mga salita ng Diyos at gustong makaalam ng marami pang mga bagay ukol sa kalooban ng Diyos. Ngayon, tungkol po sa pangalan ni Yahuwah ng ating dakilang lumikha. Marami po kasing mga nagtuturo sa aking pagkaalam. Ang nauna dyan ay yung nagtuturo ng Jehovah, na ang pangalan daw ng Diyos ay si Jehovah. Unang-una, hindi po pwedeng maging Jehovah. Tinitiyak ko po sa inyo, kahit wala akong hawak na referensya at wala akong matibay na patotoo, pwede ninyong i-google at pwede ninyong saliksikin. Wala pong letter J nung panahon na si Kristo Yahushua ay nandito sa lupa. Lalo na nung panahon nila Moises, nila Abraham, wala pong letra na J. At hanggang ngayon, sa pagkaalam ko, wala namang letter J sa Hebrew alphabet o sa Greek, sa Griego man. Pero kung meron man letter J sa ngayon sa Hebrew o Greek alphabet, tinitiyak ko sa inyo na noon wala. Kasi yung pong letter J, lumitaw lamang po yan at ginamit noong panahon ng mga 1500s or about 500 years ago, more or less. Ganun po. Kaya imposible yung letter J. Ngayon, yung Yahweh, pero pang Yeshua. Bago ko po talakayin yung Yeshua at saka yung Yahweh, unahin ko pong sabihin sa inyo yung katangian ng Diyos para makita natin yung pangalan niya kung tugma nga ba doon sa kanyang katangian. Ang isa po sa mababasa niyo sa Biblia, ang Diyos ay hininga ng buhay. Isa yon sa katangian ng Diyos. Siya po ay hininga ng buhay. At ang pangalan po ni Yahuwah ng ating dakilang lumikha, ang pangalan po niyang Yahuwah, doon po maririnig ninyo ang inyong hininga. Kaya mapapatunayan ninyo, lalo na pagka binabanggit ninyo yung kanyang pangalan,
na siya nga talaga ay hininga ng buhay. Dahil hindi po ninyo namamalayan, unaware, wala po kayong kaalam-alam. Yun nga po, unaware kayo na sa loob ng 24 oras, nababanggit ninyo yung 2 syllables sa pangalan ni Yahuwah. Paano po nangyari yun? Pagka kayo po ay humihinga, subukan nyo mag-inhale. Maririnig ninyo, pag nag-exhale, Yahuwah. Yahuwah. Inhale, exhale, Yahuwah. 24 oras po yan, maririnig ninyo. Pag po kayo malalagutan na ng hininga, naghihingalo na kayo, yan pa rin naman ang maririnig ninyo hanggang sa huling hininga ninyo, yan pa rin ang inyong maririnig. Pangalan pa rin ng ating pong Amang Yahuwah. Bakit? Sapagkat siya po ay hininga ng buhay. Yung pong pangalan ni Yahuwah, inilagay din niya sa bibig ng mga sanggol Pwede niyo pong basahin sa Biblia na yung mga sanggol talaga nagpupuri rin siya sa Diyos yan Nagpupuri sila kay Yahuwah. Sasabihin nyo, paano mangyayari yun? Wala pang isip ang sanggol. Paano silang pupuri kay Yahuwah? Ang sanggol, pagka po pinanganak yan, kahit yung sanggol na yan lahing Hapon, lahing Inchik, Russian, o yan man Pakistani, Indian, ano man ang lahi niyan, Pilipino, Inchik man yan, ang maririnig mo sa sanggol pagka siya bagong panganak, Huwa, Huwa, Huwa. Pangalan pa rin po ng ating Amang Yahuwah ang maririnig mo. Huwa, 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 Huwa. Yan po ang iyak ng sanggol. Sa madaling sabi, ang sanggol, bagong panganak pa lang, pumupuri na kay Yahuwah, binabanggit na niya yung pangalan ni Yahuwah. Yung Jehovah po ba, may maririnig kayong, may mapapakita kayong yung pangalang Jehovah hininga ng buhay. Siguro naman, uulitin ko kasi ito pong video na ito, nabanggit na similar to this video, itong similar, kapareho nitong aking ipinapaliwanag ngayon. Nabanggit ko na rin po ito matagal na sa video na yung Jehovah, hindi nyo maririnig sa sanggol yan. Wala namang sanggol na umiiyak ng Hova, Hova. Wala po. Uha, Uha. Yun meron. Pero yung Hova, Hova, wala. Yung Yahweh na sinasabi nila pangalan ng Diyos, wala rin pong maririnig na iyak ng sanggol dun Meron ba kayong narinig na sanggol na Hawe, Hawe ang iyak? Yung Yeshua, wala rin. Wala rin po kayong maririnig. Ano pa ang ikakakikilanlan ng pangalan ng Diyos at pangalan ni Kristo Yahushua? Ang sabi ng Diyos, mababasa niyo yun sa Biblia, my name is in Him. My name is in Him. Ang pangalan ko ay nasa Kanya. Sino yung Him? Sino yung Kanya? Sa Kanya na binabanggit ng Biblia, si Kristo po yun. Yung pangalan ng Diyos na kay Kristo. Ibinigay ng Diyos yung pangalan. Pangalan. Higit sa kanino pa, sa ano pa pangalan. Kaya nga yung pangalan ni Kristo makapangyarihan sapagkat nasa Biblia nga Sabi ng Diyos, sabi ng Biblia, walang ibang pangalan sa silong ng lupa na ikaliligtas, na ibinigay sa mga tao na ikaliligtas. Wala niyang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng Diyos sa mga tao na sukat ikaligtas. Sa madaling sabi, ang ibinigay ng Diyos na pangalan sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng langit,
ang pangalang ibinigay niya sa mga tao sa ilalim ng langit ay pangalang ikaliligtas. Yan po ay pangalang Yahushua. Saan galing yung pangalang Yahushua? Sa pangalan ni Yahuwah. Dahil sabi nga niya, my name is in Him. Nasa Kanya ang pangalan ko, na kay Kristo ang pangalan ng Diyos. Kaya nga, ang pangalan ng Diyos ay Yahuwah, si Kristo naman ay Yahushua. Sige, kung ang pangalan ng Diyos ay Yahweh, ano pangalan ni Kristo? Na dapat marinig mo rin yung pangalang Yahweh sa pangalan ni Kristo. O kaya, ano pangalan ni Kristo? Dapat marinig mo rin yung pangalang Jehovah sa pangalan ni Kristo. Kung talagang magkatunog, kung talagang nandun nga yung pangalan. Pero sa pangalang Yahuwah, na ibinigay niya, sa pangalan ng Amang Yahuwah na ibinigay niya sa kanyang anak na si Kristo, makikita mo, at maririnig mo yung pangalan niya. Yahushua. Yun po. Yun ang napakasimpleng paliwanag. At pangalawa, may kahulugan po ang pangalan ng Diyos. Ang pangalan po ng Diyos ay Ako, si Ako nga. Bakit binanggit ng Diyos yung Ako, si Ako nga? Ano yung kahulugan ng Ako, si Ako nga? Pag-aralan po ninyo ng mas malalim ang Biblia, malalaman ninyo ang kahulugan ng Ako, si Ako nga. Doon mapag-aaralan ninyo yung mga karakter ng ating dakilang Amang Yahuwah, yung mga katangian niya, yung mga katangian, yung kapangyarihan ng kanyang pangalan. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi ako ang sasagot sa inyo kasi ayokong makapagsalita ng mga paliwanag na baka magkamali ako, imbis na madala ko kayo sa tama, madala ko pa kayo sa mali. Kaya nga ang paulit-ulit ko sinasabi, kung may mga tanong kayo, magtanong po kayo sa Assembly of Yahushua, address kay Ka John Dizon. Pwede kayo magpadala sa pamamagitan ng email. Makikita po nyo ang Assembly of Yahushua sa Facebook at saka sa YouTube. Pwede po ninyong tingnan. At hindi lang yon, pwede po kayong manood nung mga uploaded na video na mga itinuro ni kapatid na John Dizon. Doon marami po kayong matututunan. Tinitya ko po sa inyo. Pag po yung mga video na yon, yung mga paksado na pag-aralan ninyo at isinapuso ninyo, sineryoso ninyo, 100% magkakaroon po kayo ng matibay, malalim at matatag na kaugnayan sa ating pong Amang Yahuwah dahil malalaman nyo yung kanyang mga karakter, yung mga katangian ng kanyang pangalan. At bukod po doon, sana po sumali po kayo, mag-join kayo doon sa aming sinasagawang pagsamba, online worship service po yon. Mga pagsamba namin tuwing araw ng Sabado na online. Pwede po kayong mag-join para po yun, madadagdagan talaga yung mga spiritual na kaalaman ninyo at mapapalapit kayo ng lubusan sa ating pong Amang Yahuwah. Kung gusto naman po ninyo makinig sa ibang relihiyon, sa ibang mga tagapagturo na makikita rin naman ninyo sa Facebook, sa YouTube, wala pong masama ron. Wala po, okay po yun kasi kung mga salita ng Diyos ang tinuturo at hango sa Biblia, talagang binabasa naman, hango sa Biblia, wala pong masama ron. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, maski na ang Ka John Dizon, sinasabi na kailangan magsuri kayong mabuti, magsuri tayong mabuti. Kahit na ang nagturo si Ka John Dizon, kahit sa Assembly of Yahushua, nakinig kayo ng mga aral, ng mga doktrinang itinuturo, suriin din po ninyo. Maski mismo ang kapatid na John Dizon, ini-encourage, hinihikayat po tayo, inuudyukan niya tayo, hinihikayat niya tayo na pag tayo nakapakinig ng mga salita ng Diyos, kahit siya pa yung nagtuturo, suriin natin, siyasatin natin para natitiyak natin na yung itinuturo sa atin talagang tama at nasa tamang konteksto at talagang itinuturo niya hango mismo sa mga nakasulat sa Biblia. Yun po ang yun lang mapapaliwanag ko sa inyo na konting paliwanag. Ngayon, yun nga po, pwede po kayong magtanong sa Assembly of Yahushua para malinawan po ninyo ng gusto.
Muli po maraming salamat at ulitin ko po, pagtiyagaan nyo ako. Talagang malapit na po dumating yung rapture at malapit na magsimula yung 7 years na tribulation. Ginagawa ko po ito para tayo po makapag-isip-isip. Tayo po matawagan ng pansin at makapaghanda tayo. Kasi po alam ko sa sarili ko at nararamdaman ko. At hindi lang naman ako. Maski kayo, tumingin kayo sa Facebook at sa YouTube, kakaiba ang mga nangyayari ngayon, hindi lang sa mundo, kundi kakaiba rin yung mga reaksyon ng mga nagsisipagturo ng Biblia, yung mga nagsisipangaral, mga nagsisipag-research. Kakaiba yung kanilang pagtansya sa mga nangyayari ngayon, yung kanilang pansinin po ninyo, yung kanilang pagtansya sa mga nangyayari ngayon. Nararamdaman din nila na papalapit na ibang-iba na po talaga ngayon. Ibang-iba na ngayon. Yun lang po. Salamat po. Sana po magsuri po kayo. Maraming salamat po sa inyo uli.